Ganda. Ano po, may mga tanim? Oo, mga niyugan. Niyugan po. Mga niyugan. Ayun o. Kung Saan? magharbi sila dyan, sus, daan-daan lipo. Kasama na po sa binibenta yung mga niyugan. Kasama yun. Yung mga kalapit po, may mga titulo na. Wala pa rin. Wala pa rin po. Balik ako, lalakad rin dito sa Ano pong nasasakop na barangay ito? Baraitan. Wala pong sityo. Ito, sityo to eh. Sityo ano po? Madilay-dilay. Sityo Madilay-Dilay. Tapos ito, Mayabasa naman to. Ay, itong kasama na to. Ito. Mayabasa. Wala pa rin pong tax deck. Ha? Hindi pa na ibubuwis. Sityo Madilay-Dilay. Pero na-verify po nila sa DAR. Wala nga po kasing nagbubuwis at sila po yung matagal ng caretaker nung hapon. Pero magmula ho nung sila ay dumating na at tumanda na, hindi rin po nila na sila na po yung mag-a-apply nito, sila po yung magbebenta. Nasa tabi po ng highway. Ano? Ito. Ayun lang sa ano, ito lang pagitan yung property, ito lang nasa unahan. Alin? Ito lang. Ang Pagitan yung property, ito lang. alin ang binibenta? Hila sa konti lang dyan, may bahay dyan. Ay dito dadaan. Mayroon din daan doon sa kabila. Saan? Daan yun. Yung rapro doon. Oo. Sisimentuhin rin yun. Kasama na itong mga ano na to, fruit bearing na to. Oo. Ito mga niyugan. Yung pataas yan, yung taas na yan, yung kamila na yan, pataas na yan. Ito lang, may nauuna lang property. Saan? Itong nauuna. Nauuna. Nauna Ito? Oo. Hindi Ito to. ang may-ari nito. Diba may-ari? Ba tayo dito duman? Papunta doon sa property. Dito sa kabila. Dapat doon tayo. Pero makakalusot tayo doon. Oo. Daan talaga yun. Sasakyan doon. Ayun o, yung bahay na yun. Nandiyan na yung property. 2 hektarya. Mahigit daw. Mahigit. Pero pwedeng lote-lote lang. Kung ilan lang ang kukunin. Pero alam mo, mura ito sa buuan. Mahal to pa sa akin ito. Bakod, saka yung bakod nyo. Ito na po yung boundary. Ito pong nilakaran natin, hindi po kasama to. Kasi nasa taas ang pinaka. Yung bakod eh. Diretso yun. Ito kasama pa rin. Sa amin, nandiyan yung kapatid. Ito ang hindi natin napasyalan. Oo, ito. Ito po yung kasama na. Oo, ito. Kasama to lahat. Ayun. May ilang puno po ng niyog. Yan, lahat yan. Lahat yan. Yun na po yung bakod. Saan po yung bakod? Ito. Babay. Daraitan po ito. Dito po kami sa Daraitan. Ngayon ho, sa lugar po na to, ang mamahal ho ng per square meter. Pero sa tingin ko ito yung mura na. Yung amin pong dinaanan ay nakidaan lang po kami para makita namin agad itong pinakadulo. Pero doon sa daan. Maganda rin ang daan ko. Ayun po, tagusin po natin doon. Hindi right of way yun. Talagang daan talaga yun. Kasama pa yun sa Kasama pa nito yun. Hiningi lang sa tatay ko kaya nagkaroon sila ng kasama rin. Sino po nakatira dyan? Kapatid ko. Kasama po sa binibenta yan? Oo, kasama na. Pati po yung bahay. Baka po ititira yan. Oo, ilan pong niyog ang naibababa? Baba lang nila kanina eh. 100 kilo eh. Per kilo ang ano. Pero di pa lang lahat. Ito nila lang lang. Ganda ang order. Dito tama na yung sunset oh. Saan? Kita yung mayagay.
Nakita yung Sierra Madre. Ito ho. Yan, yung tubig yan. Yan ang Ah, ito pong tubig. yung may hollow block na yun. Okay. May tubig po yan. May tubig yan, hindi ka tutuluyan kahit anong pag-aaral. Yung mga taga-baba, dito kumukuha. Hindi po siya kumuha ng tubig. Ayun. May sariling bukal. Maagos po eh. Saan po yung daan pataas para makita natin yung pinaka top? Dito tayo sa may bahay. Kapatid nyo po yung nakatira. Sino po nagpagawa ng bahay? Ano yung dating bahay sa tatay ko? Tatay ko yung nagpagawa nito. Oo. Kasama na po yan? Oo, kasama sa bintahan to. Hanggang doon pa yung taas. Tatay nyo po nagpagawa nito? Oo. Baka Wala na po yung tatay nyo. patay na ho. Matagal nang patay. 15 years nang patay. Saan na tayo pupunta, kuya? Dito ang daan. May daan din dito. Ito po, kasama pa po yung taas. Kasama pa yan. Diyan. Magandang hapon po. Uy, ganda ng view. Yan po ah. Kita ho ang wind. Ah, may windmill ba? Yan po yung sunset. Pahapon na po kasi ngayon, alas 5 na. Yun. Ha, hanggang taas pa po. 2 hektarya. Nabenta na ng kapatid ko. Ah, binenta na po ng kapatid niya yan. Kaya hindi yung bako dyan. Ilan po yung nabenta? Iwan ko lang kung hanggang nakabenta nito. Nasa nagkit siguro 2. Ito po, maganda makita. Makuha natin itong ano. Ito, nabenta na ng kapatid ko ito eh. Ito, nagbaka din. Ah, ito. So ngayon, ito na po yun. Hanggang doon, pataas. Sige, tingnan natin yung daan doon. Ito, tuloy-tuloy na video lang. Yung nilalakaran po namin ngayon. Ito na po yung property. Ang dami pong nyug. Ano? May bakod. Ito po yung daan. Grabe, productive. Hanggang pa yan, pataas. May ilang daan po kaya na, ilang pirasong puno po ng niyog ito. Maraming niyog na ito. May 300? Wala po. Ah, wala siguro. Mga 100 po ano, mahigit. Nagigit sandaan siguro. 200. Kasi hanggang doon pa yan. Pataas. May bakod naman po ano. Maabutan po namin yung sunset doon sa taas. Yun. Wala na. Ah, nagpakuha po sila. Balat na kanina rin ito. Hingal. Hanggang puso ito. Puso ito rin. Umalirot na yung kahoy. Bukod po sa niyog. Ano pa po ang tanim? Langka, mangga. Ah, ito. Langka. Kasama pa po yun. Hingal ba? Ah, ang ganda na.
Banayad ng 5 ano. Kasado papuntang Madilay-Dilay. Mayroon pong bakod pa rin. Yan po, baba lang ng niyog. May bunga. So ito kay Ma'am Edith. Kay Ma'am Edith. Yung tiyahin na namin, kung may tira lang sila. Kapatid lang ano. Sa Daraitan po tayo. Maganda po dito kasi marami po mga campsite, mga resort. Tsaka mahal na yung lupa. Inaantay lang yung Ang titingnan namin ay yung pong nandun sa yung property na to na malapit dun sa road para ho makita natin yung front kasi dito kami dumaan sa baba. Hindi yung madaling ganun papakita natin sa ano. Hindi yun ano, hindi yung right of way. Mismo kasama yun sa ano. Sila ang Yan, babalik po kami dito para makita natin yung pinaka nandun po sa tabi ng road kasi dito nakidaan kami dun sa may malapit sa highway, yung pala yung dulo may bakod na ho, pero dun po sa may waiting shade mayroon pong pakanan na kalsada, nandun doon siya nakabungad. Kailangan po para at least po makita nyo yung pasok talaga yung sasakyan nyo. Ngayon po ang maganda dito, ganda yung view nya, tapos productive talaga yung mga niyog. Basta yung sa kwento, ito caretaker yung kanilang ama doong hapon, kaya lang ho yung hapon wala na hong matagal na hong lumipas. So may almost 50 years na dumating sa punto nung binerify po nila sa DAR ay wala pong ano, wala pong title, wala pong nagbubuwis, kaya ngayon po pwede nilang applyan, pero kaysa applyan po nila yun ay pwede nilang ibenta ngayon sa atin dahil sila po yung nag-caretaker ng habang panahon at sila ho yung mga nagtanim ng ano, ng niyog. Pero wala na ho, kaya nga lang pong ma-verify pa natin yung mga dokumento nito. Ang ganda ng mga manok, nahiraan po. Kapatid nyo rin po ito, kuya? Sila yung nakabili. Sila nakabili. Yeah, ayan po yung ano nila. Dati kasama yan, saka yung kabilang yun. Ito po yung road. may nakabili na rin. So ngayon, Bakod, may bakod. ay saan pala tayo dadaan? Doon. Ito yung road. Aabot po ba itong road na to doon sa ibabaw? Doon, kita doon. Kapag ganyan ang ano eh, madilay-dilay. Tapos di mo tututok ko sa property. Doon sa property. Meron doon. May front po doon. Halimbawa, siyempre yung sasakyan po. Kasi may-ari na rin dito sa banda. So ibig sabihin, hindi siya sasagad sa ganito. Hindi. Iba na, may nauna niya. Okay. Sa ganyan, may naka... Di makikiraan po tayo o bibili ng right of way. Kanila na to. Sa amin to. Kasama to, daanan na talaga yan. Ito. Pwede naman ito daan. Ay, dito tayo dadaan. Dito. Ay, kanino po yung bahay? Mga bumili yan. Pero ito kasama pa to. Kasama po ba yan sa kasunduan? Meron pong ano? Kasi binili na sa kapatid ko sana to eh. Ito kasama pa to. Ito. Kasama pa to papasok doon. So, dito tayo dadaan para makarating sa property. Makarating dun sa property. Hindi yung gusto ng property, papaayos niya lang yung daan hanggang dun sa property. Ay, hindi na siya magiging. Okay. May bakod. Kasi pag doon po ay wala tayong dadaan, hindi sasagad. Ito talaga yung daan niya. Ito talaga ang daan niya, right of way. Okay. Hindi right of way, kundi Hindi siya right of way. kasama sa ano. Kasi kayo rin ang nagbenta nito. Yung binili naman nila, ano, per square meter lang. Hindi. Parang yun talaga yung allotted na daan. Okay, so doon po tayo malinaw. Ngayon, ito yung view. Sunset.
Lalo na ho dun sa ibabaw ng property. Ganda. Tapos ho, tingnan ho natin ito. Kasi dito, kung mataas ho yung sasakyan ninyo, makakarating po kayo agad doon. Pwede nyo ipasok yung sasakyan. Hindi nyo po in-applyan ng buwis. Hindi nyo pa po in-applyan ng buwis. Pero paano ho nyo na-verify? Punta kayo ng DAR. Walang... Tiningnan Yan lang naman kapatid ko. lang ng Pero may mga pangalan na kami doon sa agar na ano, na katulad. Ni-applyan nyo. Pero ilang years na pong wala yung boss nung tatay ninyo? Oh, matagal na. May 50 years na. Nasa 50 na. Sobra sa 50. Pero hindi nyo pa in-applyan. So nung time na yon hindi pa rin titulado siya nung pinosisyonan nung hapon. Ano pa, nawala na lang yung hapon. Hindi na nagpakita sa amin, hindi na pumupunta rito. Okay. Sinisilduhan kami nun eh. Nung ano, hindi na pumupunta. Kaya ang ginawa ng tatay ko, tinaniman na lang ng mga ano. Ay, yung tatay nyo na po nagtanim ng mga niyog. Tatay ko na. Kaya ito, ilang taon na rin yung mga niyog yan na ano. So ngayon, wala sa papel nung hapon nung boss nyo. Kung tutusin ho, pwede nyo talagang i-applyan siya O yun ang sabi sa amin. na kahit nung buwis man lang. Pero kung na-verify nyo po yun, pingi po ko ng mga documents para at least meron tayong pakita dun sa na ito. Kung halimbawa mabibili po ng ating viewers dito, isa sa mga subscriber natin, ay sa kanila ho maisasalin. Ito. So sa ngayon, yun yung possession rights nyo dyan. Namin dito, yung ano namin sa barangay. Certification. Oo. Meron ho kayong barangay certificate na kayo po yung nandun. Since para nga dun sa mga tanim na yan. Yun. Ayan po yung highway ano. Oo, yan. Ito lang itong road na to. Ito lang hindi ko nangyari. So kung maulan, madulas po ito. Wala pong 100 meters eh. Ay, marami na rin mayaman doon sa taas. Mm. Dilay. Pwede nilang gawa ng ano yun eh. Sana lang ito dati. Hindi naman to talagang ito. Hindi lang yung dati. Ito po barangay road na po ba to? So ngayon, ano na to? Barangay road. Nalingin na to sa mga... Kasabala. Marami po dito mga resort ano. Oo. Yan, naraitan na. Ayan, Daraitan. Tapos Pero ito pala, sitio Madilay-Dilay to. ito yung ito naman Bayabasan. Okay. Ito yung palabas. Ilang metro lang po eh. Siguro may 5 kilometers po ba mula doon sa National Highway? Marilaki. Mula dito. Yan, ito ho yung palabas ng National Highway. Ito na ho yung papunta doon sa pinaka right of way. Ito na po yung papunta ho ng Daraitan. Yan, yung meron pong magandang river doon. Mamahal na po ng mga lupa diyan, mga 3,000 per square meter, 2,000, mga ganun. Depende ho sa posisyon. Ngayon ho yung mga niyugan na yan doon sa ibabaw. Mula ho nang pumasok ako dyan hanggang sa ngayon, ito inikot ko ho ito para makita nyo ho yung loob. Pero yung dinaanan po namin dito, mayroon pong may-ari nun. Nakiraan lang pa kami doon para makita namin yung dulo agad sa baba. Pero mas malawak po siya doon sa ibabaw na overlooking ho dito. So, ngayon, yung po palang road na unang binenta nila, lote-lote, naka-allotted po talaga yun para pumasok doon. Kung sino man po makakabili nun, pwede ho kayong, kasi ang sumusukat po yun na more or less 2 hectares. At yun nga ho ay pwede kayong bumawas kung ilan po ang gusto po ninyo. Halimbawa 1 hectare lang, susukatin po natin yun, papa-aprobahan yung plano. At yung presyo ho, ilalagay namin dito sa description. At lilinawin pa po namin dito sa kanila. Kasi po sila ang pinaka, sa ngayon, rightful owner. Dahil sila, yung magulang po nila ang nagtanim. Ngayon po, i-verify po namin yung sinasabi na dati nga hong caretaker yung tatay nila. Kaya lang nung binerify ho nila, wala na po yung hapon na una nilang boss.
Ngayon kung makikita ho natin doon na hindi man lang naibuwis yun at hindi siya na-apply ng titulo, kasi itong lugar na to, yung mga nakapalibot titulado na, mayroon pong alienable and disposable land. Kung wala pong apply ho yun, pwede ho nating iparelocate, may lot number po yan, yun po tayo po yung mag-apply ng for titling, sa inyo na ho makakapangalan sa pamamagitan po nila. So kung ano man po yung mga kailangan pa, pwede ho nating makausap sila, makipagtulungan sa kanila. At napakaganda ho, productive po yung mga niyog. Nandito ho tayo sa Daraitan, sa Tanay Rizal po ito. Yan. Napakaganda ho ng lugar na to kasi may magandang river po doon na pasyalan po talaga. At makikita nyo maaliwalas, ang ganda ng sunset dito. Yan, ang pinaka landmark natin yan, Casa Balario, Daraitan. Yan po yung waiting shade. So yun lamang po. That's better ho, makasubscribe po kayo sa aming channel para ma-update po kayo dun sa mga susunod nating mga videos. Salamat po.